Finding love. So, let's see. Are you ready for a relationship na ba? Paano mo ba mahanap yung next partner mo? May hadlang ba para mahanap mo siya? Ano ba yung mga characteristic ng person na dadating sa'yo? Or paano mo ba siya makita? And paano kayo magkaintindihan or magkagustuhan, and ano nga ba yung role ng partner mo or magiging partner mo na to sa buhay mo? So, tignan natin. This spread will be a part of my private reading. Might be for the month of June. So, let's see. Baka magkakaroon ka ng partner na isang Capricorn. Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus. Or someone who is very much obsessed with you. Char. Anyway, wait lang yan. Baba natin ng konti. Yan. So, are you ready for a relationship? No, I don't think so that you're ready for the relationship with this card, the Devil card. Nasa point ka pa siguro ng unsureness. Nasa point ka pa siguro that you are transforming yourself. Might be rebuilding yourself, or might be nasa point ka pa na inaayos mo pa yung sarili mo, moving on ba whatsoever, nasa ganun pa ka pang sitwasyon eh. So honestly, hindi ka pa talaga ready for a real relationship talaga, like tapos na, I healed na, naka-move on na ako, ready na ako, kaya ko na, mga ganong mga bagay, because na din siguro sa mga pinagdaanan mo recently, nagkaroon ka siguro ng long-term relationship, and then you are still longing for this love. Might be gusto mo pa din na mag-offer siya sa'yo ng new beginning, or second chance, or gusto mo pa din na magkaroon kayo ng new beginning with this person. Pero naghiwalay kasi kayo nito for some clarities, might be um, cheating or whatsoever. Yeah. Pero parang umaasa ka pa din sa mga pangako ng previous relationship mo, previous person mo, or ex mo. So, umaasa ka pa din na babalik siya, na tuparin niya yung mga pangako niya sa'yo, or mga ganong mga bagay. So, either this is your ex-husband or ex-boyfriend na meron kayong long-term relationship. So, definitely hindi ka pa talaga ready for a new relationship. So, let's see. How can you find your next partner? So, I think nasa point pa talaga dito ng hindi mo siya hahanapin, kasi feeling ko hindi ka pa din ready na hanapin siya. Kasi as I said, 'di ba, sa una, nasa point ka pa talaga ng buhay mo na you still feel the coldness, emptiness, and parang feeling abandoned by the person that you love. So, pwedeng possible, kung nasa sitwasyon ka pa ng ganito, pwede din na may magpaparamdam tong new person sa'yo, pero hindi mo siya mapansin dahil nga bulag ka pa sa pagmamahal na nararamdaman mo sa ex mo. So, is there something that keeps you from reaching out dito sa new person na to? Definitely meron. It's your ex. So, someone that you love, that someone that you are still hoping na mahal ka. So, there is really nakikita ko dito, kung meron mang bago na dumadating sa'yo dito ngayon, hindi mo to siya napapansin. And hindi mo siya ma-reach out dahil nga sa nilalaan mo pa yung time mo,
isipan mo, pagmamahal mo doon sa ex mo na hindi ka pa talaga naka-move on. So, ano ba yung characteristic ng person na 'to? This could be a Pisces as well. 'Di ba nasabi ko kanina na Capricorn? This could be a Capricorn, this could be a Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, or may Pisces sa chart niya, or may Capricorn siya sa chart niya. So, check the placements kung may makilala kayo. So, this person is someone very imaginative kind of person. Very loving, very sensitive, um, very parang ano siya, may hinhin na klaseng tao. Like, matahimik, ganyan, observant, and very intuitive. Madali siya makiramdam. Marunong siya makiramdam ng isang tao. Alam niya kung itong tao na to ay seryoso sa akin, or itong tao na to mabait ba, pwedeng mahalin, something like very observant siya na tao. So very like, of course, smart din tong taong ito, dahil sa hindi siya basta-basta nagbibitaw ng salita kung hindi niya muna obserbahan yung mga sitwasyon. So itong ganito siyang klaseng tao, very ano din to siya, kumbaga, also, what do you call it, passionate. Yan. Passionate din siya na tao. Pwede siyang maging introvert, could also be. So, ito yung characteristic ng person na to. So, paano mo ba siya ma-meet? Mag-uusap naman kayo nito. So, sabi ko nga, feeling ko, nag-uusap naman na siguro kayo nito eh. Kaya lang hindi mo lang talaga siya napapansin dahil in love ka pa sa ex mo, or broken ka pa ba, hindi ka pa naka-move on. Kasi nasa point ka pa talaga of like feeling abandoned, feeling lost, feeling empty, feeling. Joke lang. Parang feeling coldness sa buhay na dahil wala yung person mo, yung ex mo. So, pero nag-uusap kayo nito. Nag-uusap kayo. And I think na-meet mo na siya kasi meron naman kayo ng communication. So, what kind of attraction you will have sa person na to? So, I think yung pagiging ano niya, um, magkakaroon ka ng attraction sa kanya, yung pagiging magical niya. Yung bang pagiging ano niya, mysterious person. Yun yung doon ka ma-attract sa kanya. Yung bang titig niya, especially, kasi ang pinapakita sa akin ng spirit guides ko ngayon, mata. So, siguro ang ganda ng mata nito, pag makatitig siya sa'yo, it seems something na, um, pag tumititig siya sa'yo, parang pang computer na pag nakatitig siya sa'yo, tinitingnan niya na yung pagkatao mo. Parang ganyan. So, kasi ito yung pinapakita sa akin ng spirit guides ko, the beautiful eyes of this person. And this person has really, pagdating sa part ng mata niya, maganda. So, very magical, very mysterious, very intuitive. And ito yung magugustuhan mo sa kanya. And of course, this person is very loving. Pisces people are very loving people. They know how to love. They are very sweet people. Malumanay sila magsalita, something ganyan. So, dito ka ma-attract sa kanya. So, what is the role of this person in your life? The role. Wow! Ito na nga yung next na magiging partner mo sa buhay mo. So, makaka-move on ka sa ex mo sa pamagitan ng taong ito. Dahil role is siya na yung magiging next partner mo with this Two of Cups. So, pwedeng the Two of Cups considered to be a soulmate connection, the Two of Cups considered to be a relationship, or magkakaroon talaga kayo ng pagmamahalan sa isa't isa. So, siguro feeling ko during the time of your loneliness, sadness, emptiness, feeling abandoned by your ex, parang magbibigay to siya sa'yo ng
parang advice or sabihin natin comfort and motivations. So, kaya kasi meron na kayong communication eh. And through that, siguro, doon na kayo madedevelop sa isa't isa. So, ang ganda naman nito. Might be you have found your soulmate or at least the next partner of your life. So, yun. O you might be, baka you want, ano bang zodiac sign to? Kanino ba to? So, you might be, anybody can do. Basta makaresonate kayo dito ha. You can be a Gemini or Virgo, Scorpio, Cancer, Pisces, pwede din, Capricorn, pwede din, any fire signs, Leo, yeah, um, Sun, Moon, Rising, Venus, or Aries or Sagittarius, yun.